afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na sa Trop. So ngayon, magdidilig tayo. Bakit naman sir, binidyo mo pa, magdidilig ka lang pala? Hindi kasi meron na akong isi-share sa inyo na pinapractice ko nitong mga nakaraang mga panahon na sa tingin ko makakatulong uli sa inyo. Dahil sa akin malaking tulong, no? Yung pagdidilig ng tama, no? Hindi lang tama, basta yung nasa oras na maayos na marireceive ng plant yung tubig, at bukod doon hindi magkakos ng negative effect or harm sa inyong mga plants, no? So nakakakos ba ng harm ang pagdidilig? Opo, pagkamali, no? So kahit naman maganda yung iyong intention, pero kung mali naman yung pamamaraan kung paano mo gagawin, hindi rin maganda. So unang-una, no, bago tayo bago ko sabihin yung magic word na kung ano yung dapat gawin, no, alam nyo ba, no, may mga pamamaraan ng pagdidilig, no, at na-discuss na natin to sa ibang mga video, no, pero pag nasobrahan kayo sa pagdidilig, ano nangyayari, diba? Ano nangyayari? Yan. So sa tingin ko nasagot nyo na rin, no, ang nangyayari, no, nagkakaroon ng algae. At yung algae na yon, minsan pag nasobrahan pa, no, sa waterlog yung inyong medium or yung inyong plants, specifically yung root system nila, ano nangyayari? Nabubulok yung root system. At pag tumagal, nadadamay pati yung ugat niya. Parang nagkakaroon siya ng infection. Sa halaman naman parang yung nabubulok yung loob niya, no, pati yung mga ugat ng kasi 'di ba tayo may mga ugat tayo sa katawan, daluyan ng dugo, no, yung mga mga halaman may mga parang vein din yan sa katawan, sa plant, no, pagka nagkaroon ng parang pagkabulok sa isang parte, nagdadama yung ibang parte. So doon nagko-cause yung root rot at talagang napakasakit. At ewan ko sa experience ko ng siguro 4 years na pag-aalaga ng carnivorous plant, no, once na mag-root rot na yan at nadamay ng katawan, goodbye na talaga. Ay, no, pero yung iba sabi pagka naagapan mo daw, ewan ko kung naaagapan ba yung root rot na yan, kasi hindi mo makikita paano mo magagawin yun. Sabi nila pag nakita mo na nag-root rot na, putulin mo yung plants at tingnan mo kung hanggang saan yung root rot. Pero parang imposibleng malaman yan kasi napaka-healthy ng plants, no. Pag nakita nyo yung may root rot, malalaman mo na lang na nagrarat na yung halaman. Ito, pakita ko sa inyo. Pag yung crown nangingitim na, pag nangitim na yung crown na yan, nasan ba yung crown, sir? Ito, yung mga new growth, no? Pag nangitim na yan, ang ibig sabihin nun, bulok na yung katawan, pati ugat niyan. So anong maisisave mo dyan pagka nag-itim na yan? Wala na talaga, hindi mo naman pwedeng tanim yung dahon, diba? Unless meron pa yung basals na hindi nadamay sa rat, no? Pero kung isang plants lang yan, isang puno na nag-root rot, goodbye ka talaga. So isa sa mga, kahit sabihin mong napakasimple ng pagdidilig, napakalaking impact nito sa inyong mga halaman, no? So ano naman kuya Brain ang pwede natin gawin, no, para hindi mag-root rot? Yeah, may parang ibang kulay na to, pentes na to. Anyway, no, ang para maiwasan ng root rot, huwag masyadong babad sa tubig, no, kung hindi naman kinakailangan, no. May mga plants na buhay sa matubig na medium, no, like Helianthera. Pero pag Nepenthes, bihira sa mga Nepenthes yung mahilig sa tubig, no, bihira. Kahit itong Mirabilis natin, kahit tinatawag rin tong marsh pitcher plant or Nepenthes, na minsan nakikita na mga gilid ng marsh or matutubig na lugar, no, hindi pa rin yan kinakailangan na sobrang tubig. Kasi pag sobrang tubig niyan, no, lalo na pag sa captivity or dito sa ating pag-aalaga, ano nangyayari sa medium? Tingnan nyo, kakaroon ng algae, no. Buti kung kasing tibay nito yung mga magiging Nepenthes nyo, dahil ito seed grown, sanay talaga yan sa kung ano-anong mga issue, no, na binibigay sa kanya, pero buhay pa rin sila dahil ayan ang lakas ng seed grown. Pero paano na kung hindi seed grown? Kung halimbawa umorder ka, kararating lang sa'yo, hindi seed grown, yari tayo, di ba? So
ang gawin nyo, wag masyadong basa yung medium. So, ang ginagawa ko para alam ko na pwede nang diligan, minsan hawakan ko yung medium. Pagka sa tingin ko tuyo pa, hindi ko muna siya didiligan ng susto. No, pwede kong gawin, ipatamaan ko lang ng tubig, no? Enough na 'yon, no? Pero kung halimbawa ganito naka-dry, no? Ito kasi walang water tray to. At mga seeds pa lang kasi. Pero pag hinawakan ko medyo basa pa, o pwede pa to ng ilang oras, pero dapat diligan mo na to ngayong araw. Para hindi magdire-diretso. Ayan, mga seeds po yan. Ayan, mga seeds na tinanim natin. So, kailangan nating diligan yan pagka ganito na. Ayan, so ito, no, ito na yung kumbaga key natin, no. Na-share ko na rin to sa ilang mga kohabis natin na malalapit sa atin. No, ang tamang paraan ng pagdidilig, or much better kung sabihin natin na tamang panahon kung kailan ka dapat magdilig, ay umaga, no, tanghali, or medyo early afternoon, pwede pa yan. Pero wag na wag kayong magdidilig. Ito kasi ito na-advise ko na sa inyo dati, ito bago to. No, natutunan ko lang nito lang, no, kasi hindi sa lahat ng oras tama yung mga pinag-advise natin nung una, no. May mga bago tayong natututunan, which is ito nga, no, ito yung i-update ko sa inyo. Wag na wag kayo, iwasan nyo na magdilig ng gabi kung hindi naman emergency. Na bakit nyo iwasan? Dahil ngayon, kahit ganong ingat mo, kahit hindi ka kapag gumamit ng fertilizer, napakalaki ng tsansa na magkaroon ng algae. Ayan yung algae, no, yung pag-green, no, na medium. Tsaka yung pagiging parang malagkit niya, slimy, di ba? Pati ganito. Di ba? So, iwasan natin magdilig ng gabi, no? Isa sa mga libangan ko siyan yung magdilig at tumingin-tingin sa halaman ko pagkagabi. No, kaya lang, no, sa sobrang pag-aalaga nyo, nasasobrahan rin kayo sa dilig, no, at nagkukosyon ng algae. No, kung may mga kakilala kayo na nag-aalaga ng iba pang ornamental plants, like yung for example yung nagbo-bonsai, di ba, sobrang alaga nila dyan sa mga bonsai trees nila. Karamihan na pagdidilig nila ay umaga at tanghali. Actually, doon ko rin natutunan sa kanila yan. No, sabi ko, yung ginagawa nila dyan, parang super healthy, no? Kasi may mga moss rin yan na topping sila sa ibabaw ng kanilang bonsai. No, although tayo naman, decent naman yung mga moss natin. Recently lang talagang kahit anong ingat natin, nag-algae siya. So, kinuwento ko rin yun sa iba kong mga kakilala. Sabi ko, ano nangyari ngayon, no? Sabi nung iba, nasa hangin. Yung iba naman, sabi nila, climate change, ganyan. O kaya, yun yan, sa tubig na rin natin, sa hangin. Kasi, yun nga, nahalo na rin sa tubig, sa ulan yun no? Sa quality nung So, ibig sabihin, nagiging polluted na yung paligiran natin. No? Sadly, no? Tapos, ayan, no, climate change pa at kung ano-ano pang mga dahilan, no. So kung sasadyan pa natin na magdilig ng gabi, no, di perfect formula na 'yon para magkaroon ng algae yung ating mga plants. So kailan nga tayo dapat magdilig? Tuwing umaga, no, let's say hanggang tanghali, no, para save, no. So pagka kinabukasan na uli, no, kung masipag talaga kayo, umaga at tanghali, no, light misting, no, ganun ginagawa ko rin dati. So hanapin nyo yung pinaka the best na way kung paano nyo maalagaan yung mga plants nyo na hindi nagkakaroon ng mga problema, no. Yun, kasi isa lang yung sa mga problema natin, algae, pero malaking bagay yung pagka natutunan mo i-manage, tanggalin or iwasan na magka-algae yung mga plants mo. Hindi ka na maglalagay ng fungicides, at kung hindi ka na mag-change ng medium pa ng madalas, no, hayaan mo na lang silang mawala yung algae dahil alam mo na kung paano yung paraan. Ito yung pagdidilig sa tamang oras at hindi pagdidilig ng sobra-sobra, no, yung sakto lang. Ayan. So kung kanina, di ba, may nakita tayong kakaiba yung kulay ng drops. Ito, hindi ito sunog kasi saan ba yan siya? Ayun,
Iba yung kulay niya, oh. Brown. Eh, hindi lang kasi yan, eh. Ito po, meron pa dito. Baka itim nga yan, eh. Kasi yung bow black na gracilis. Saan ba yan? Ito na. Hindi yan yan. Saan ba siya? Kita dito. Turo natin. Ayun, nandun pala. Ayan, tinan nyo, oh. Diba? Ganun talaga kulay nila. Siguro, meron na naman tayo na-discover na bagong kulay. Variation. Siguro magpupula rin yan pag naarawan. No? Pero, iba yung kulay niya. Kasi may mga red naman akong mga, ayan, ito, Mirabilis. Pero hindi ganyan. Hindi ganyan yung kulay pagka hindi naarawan. Green talaga. Pag hindi naarawan. Pero ito, pag hindi masyado naarawan, brown. Ano kayang itsura niyan pagka sa arawan? No? So, ayan, oh, tinubuan na rin ng iba't ibang kulay dito banda. At yung mamuti-muti natin, nandun pa rin. So, ayan lang muna, no? So, sana tandaan nyo yun kasi ito yung mga isa sa mga ano, hindi ko naman rin to ako masosolo ko lang yung knowledge ko na to. Malamang iba sa inyo alam na rin to. No? So, best time na magdilig ay umaga, hanggang tanghali. Medyo na-late kayo ng gising, pero best talaga umaga. No? Kasi bakit? Dahil matutuyo rin yun bago pa maggabi. Na pwedeng mag-cause ng algae kung hindi siya matutuyo. So, ayun yung pinaka dahilan nun. No? So, bakit sir, yun sa ibang video mo, ang advice mo sa gabi mag-spray. No? Ayun kasi yung natutunan ko rin dun sa iba rin nag-aalaga ng halaman na sabi nila na yung stomata ng mga plants, no, yung parang pores nila, open yan, yung re-receive ng nutrients sa mga leaves tuwing gabi. Ayun ang sabi nila. Ayun lang yung aking kumbaga iningatan na ano ng mga knowledge from yung mga nauna sa atin. Yung iba nga doon wala na, no, umanaw na. Actually, narinig ko to kay Sir Levon na dapat magdilig kayo ng sa gabi kasi naka-open yung yun nga. Ewan ko kung tama yung pagkakatanda ko, yung tawag daw doon is stomata ng mga plants, no, na pwedeng mag-receive ng nutrients, no, pagka gabi. Ayan, gabi sila nag-open. So siguro kung hindi naman regular tayo nag-spray ng fertilizer. Siguro, no, ang fertilizer gabi siguro talaga. At hindi naman yun yung pagdidilig na sobra-sobra, 'di ba? Pag fertilizer, misting lang yon, light misting. So ayun, pag fertilizer siguro pwede gabi. Ayan, para kumpleto na rin tong advice natin, no? At sa tingin ko, much better bago nyo apply yung pagdidilig o pag i-research nyo rin kasi ito acquired knowledge ko lang to dun sa ibang mga nag-aalaga. No, pero nung in-apply ko to, yung pagdidilig ng umaga at tanghali, mas naiwasan ko, mas na-manage ko yung bukod sa nakatipid ako ng tubig, puno na naman yung ating 3 IBC tank sa baba dahil ayun pinractice ko to na mist lang sa umaga hanggang tanghali kasi ngayon tanghali na ako nakaakyat so tanghali na ako nakapagdilig. So ayun, mas naging healthy yung mga plants ko, no? Nakita ko nga sa inyo para baka hindi kayo maniwala. Sabihin nyo, binubudol ko. So, ayan, ganyan sila ka-healthy ngayon, di ba? Mas healthy sila, no, kaysa nung nakaraan. No, mas masaya yung mga mag-aalaga pag healthy yung plants nila. So, ayan. Kaya medyo happy tayo sa naging result ng ating pagpa-practice ng umaga lang at tanghali, yung pagdidilig. So, tingin ko, ang pinaka-the best talaga umaga. Yun nga lang kasi minsan hindi natin maiwasan. Sa panahon ngayon, ang hirap na gumising ng maaga, lalo na kung yung inyong mga trabaho inaabot na hanggang late night, no? Early morning na nga minsan yung ibang trabaho ng mga kaibigan natin nag-aalaga ng carnivorous plant, no? Pero para iisa na lang, no, morning kayo magdilig. Ayan, morning. para hindi na magkalituhan, di ba? Yan, napakaganda. Tsaka yung tipong mamamatay na, ayan, ang tinutubuan pa rin ng mga panibagong growth yan. Di ba? Ang gaganda ng mga ito tingnan nyo, nag-brown na pero ayan, tubo na naman na bago yan.
soon itatanim na natin sa vigor planter. Kawawa naman kasi. Tingnan nyo kung gaano karaming medium lang yan per plant kasi minsan dalawa pa sa isang paso, sa isang ganito nga. Napakakunti lang, parang isang kurot lang yan ng medium, no? At hindi yan ganun karami ha, kasi patulis yan. Oh. Ganyan ang kakunti yung medium, kaya ililipat natin. Pero ang point ko malaki yung naitulong nung morning na pagdidilig. Naging mas healthy yung mga plants natin. Na alam nyo kung bakit ko naisip na i-revise natin yung pamamaraan ng pagdidilig natin dito. Kasi bukod dun nga sa hindi na naging effective yung magdilig lang tayo anytime natin gustuhin. Although alam ko naman na maganda magdilig ng umaga, pero may mali akong ina-apply sa kanila. Ang alam ko maganda rin magdilig ng gabi kasi gabi nag-i-spray ng fertilizer Pero sa totoo pala, ang regular na pagdidilig morning talaga, morning. Ayan. So kaya ako naisip na magdilig na lang ng morning. Tingnan nyo nangyari dito. Nagkaroon na rin ng punggos itong mga magagandang propagation natin ng dito, sphagnum moss. Maganda pa rin naman, pero may mga ganyan na bahid ng parang sapot-sapot. Noong una hindi ko pinapansin to. Sabi ko siguro kasi hindi na imposible namang pest ito kasi wala naman nakikitang pest no. Pating ko yung punggos. Kaya nagbawas ako ng mga dahon ng grapes kasi doon ko nakita yung mga madidilaw yan. Ito. Salarin. Ito. Ayan yung ganyan. Hindi lang sa grapes yan. So pagka dumapo yan sa mga sphagnum moss, yun, nag-transform sila ng ganong klase ng punggos. So kaya iwasan natin na magkaroon ng mga yung mga plants. Kung maglalagay ka ng plants sa paligid, make sure na hindi sila nakakasama. Ito tulad nito, wala akong makikitang mga sakit-sakit, kaya okay lang to. No, pero etong grapes, medyo malabo. No, so kailangan na nating putulin tong grapes na to. Although sayang ang ganda pa naman no, ayan ang ganda ng grapes sa paligid. Puputol tayo ng grapes, siguro itira na lang natin yung banda dun banda kasi yung bandang loob nadadamay kasi dahil dito etong grapes na to galing to dun sa baba. Merong isa na hindi namin binenta na grapes, no, ayun, tumubo siya, humaba at pinasok na tong growing area sa taas. So at naging problema siya dito. So ayun, maganda intercropping pagka sa mga ibang mga halaman, pero pagka nagkamali ka ng ibang halaman na isinama, disgrasya ang abutin natin. So yun lang muna at salamat sa panonood. No, so ugaliin nyo na magdilig ng morning, no. Ngayon tanghali na pero hindi tayo magdilig. So agahan natin sa susunod. So hindi pa naman hapon, tanghali pa lang. So pwede pa yan. Tsaka nahuhugasan pa yan yung mga ibang problema natin dyan sa medium. So yan, dilig-dilig lang. Ito pa pala, no, bago tayo magtapos. Alam nyo ba tong Asura? Dumating yan sa akin bukas. Karamihan ng mga traps niya. Nung nadiligan ko ng sobrang lakas na presyo, nag-close. Hindi siya sanay dun sa malalakas na presyo. Dahil nga grown siya indoor. Pero itong mga plants na to, tingnan nyo. Kahit diligan ko yan ng malapit, hindi yan basta-basta nagko-close. Dahil sanay sila sa way ng pagdidilig natin. Pero active yan yung mga traps na yan. So kaya itong Asura, hindi ko din nalapitan masyado ng pandilig natin. Ayan. So ayan, comment rin kayo kasi may bukod sa Sun Juice, bukod sa Venus Flytrap na marami tayong may i-out na bago ngayon. Possible din na makapag-out tayo ng mga bagong mga cultivar ng Cephalotus, Sarracenia, iba't iba pang klase ng maisip nyo na carnivorous plant. Ayan, dahil may bago tayong mga partnered na mga farm, no, hindi lang dito sa sa malapit, pati sa malayo. Ayan, hindi ko na re-reveal kung saan. Siyempre
ano natin to eh. Kumbaga, kadil natin. So, yun lang muna at God bless sa inyo. At magdidilig muna ako. Tatapusin ko yung magdidilig ko dito eh. Kung gusto niyo ako samahan po, pwede naman. Hindi ko na lang ikakato. Para makita niyo yung talagang pagdidilig ko dito sa mga plants natin. So, yung mga sundews, hanggat maaari hindi ko pinatatamaan yung mga dahon niya kasi para hindi nga ma-wash yung kanilang mga dito dew. Ayan. Alam nyo ba, yung mga dew na yan, mabilis ang nabalik yan, lalo na kung established na yung plant niyo. Pagka bago pa lang, diba, kararating lang sa inyo ng plants, hindi agad mag-dew yan, mga ilang araw or linggo. So once established na, pag nadiligan nyo yan at nawala yung dew, mamayang hapon meron na yan. So ganun lang kabilis mag-produce ng dew yung mga sundews, droseras. Ayan. Speaking ng drosera, parang gusto ko uling mag-alaga ng Drosera andromeda. Isa sa mga pinakamalaking leaf ng mga Drosera family. Kasi laki ng lettuce yan. Minsan ganun kalalaki. No? Kaya parang puno sila tignan, hindi sila parang normal na sundews na pabilog lang, di ba? Parang puno yan sila. Parang avocado seedling ang itsura niya pagka maliit. Ayan. So nagkataon lang rin talaga na marami tayong bago next year. At very thankful tayo at nagkaroon tayo ng mga bagong mga partnered farm sa malalayo. Dahil yung malalapit, kahit na yung mga tropa, minsan talaga hindi na tayo nire-releasean eh. Ayaw rin siguro nilang pumangit kasi yung presyo or value ng mga carnivorous plant nila na rare. Kasi nga siyempre naman, di ba? Sino bang gustong pumangit? Hindi ko naman papangitin yung value eh. No? Dun sa mga nag-iisip na baka mapapangit natin yung value ng mga plants nila. Kaya ayaw nila mag-out. No, ito yung dahilan. Kaya tayo nag-acquire ngayon ng mga bagong cultivar. Kasi nga, no, siyempre, masaya rin na maka-acquire ng bago at bukod doon. No, gusto ko rin ayusin uli yung mga presyuhan ng mga plants ngayon. Hindi na tulad dati na gumaya tayo nung nagpababaan ng presyo, pababaan din tayo ng presyo. So sa mga buyer, okay yun sa kanila. No, pero yung mga dati pang collector, bad trip talaga yung kahit sa akin eh. No, halimbawa, nabili ko yung isang halaman ko worth tulad ng isa 6.5, di ba? Eh kung may magbebenta ng 3K noon, di ba? Di yari ako dahil although may makukuha tayo 3K na maliit nga lang. No? Pero ayun, yung ganung mga size, halimbawa ganung size, ibibenta na 3K. Sakit sa ulo, sakit sa pang. Kasi, ayan, no? Ayun yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo makapagbaba ng presyo kahit na sabihin nyo, nakabili na kayo ng beses sa akin. No? Kasi merong nag-ano sa akin na tumatawad dun sa ibang mga, hindi ko pa nga na-i-release eh. Tinatawaran na. So kung nabili ko yun sa hindi mga kolektor, pwede kong i-manage yung presyo noon. No, ipipresyo ko base din sa gusto ko at pangailangan ko na pwedeng i-out. Pero yun kasi kuha natin yun sa mga kolektor, no. Respeto na lang sa kanila na no, pasasalamat rin na binigyan tayo ng pagkakataon maka-acquire ng mga ganong karir na mga cultivar. Hindi rin natin pwedeng i-release ng sobrang mura yon. Kasi kahit sabihin nyo hindi kayo magbebenta, no? At yung iba maka-acquire nun, halimbawa, kaibigan nyo, nabigyan nyo, at yung kaibigan nyo naibenta sa iba na nagbebenta pala. O, doon nag-uumpisa, masira yung value ng mga halaman. Dahil yung nabili nyo ng 3.5k, binibenta na ng 300. Dahil sa kanila, walang value yun sa kanila dahil binigay nyo lang eh. Di ba? O kaya nabili lang ng mura sa kilala nyo. So ngayon, ayun ang iniingatan natin na masira yung mga value ng mga plants na una yung mga bagong labas. Pangalawa, yung mga nasa mga collector na nasa 10 pa lang yung meron. Cultivar na yon.
So ito naman na supplier natin ngayon. Dati ko na tong supplier na ngayon nagbabalik na magpa-part na to ulit kami. So hindi naman partner. Kung bibili ako sa kanya ng mga bagong cultivar na hindi ko makuha doon sa mga tropa dahil nga may mga dahilan kasi yung iba wala pang propagation or hindi nila mapa-stable. Dahil hindi nga ako makakuha sa kanila, naghanap ako ng iba kong supplier. Nagkataon lang itong dati kong supplier sa Malaya, meron na siyang mga bagong cultivar na stable and ready for release na makukuha ko sa tamang presyo, tulad na lang ng hinahanap kong presyo, no? Tulad nung isa 6K ko lang nakuha, ay kung sa iba yan nasa 9K na siguro yan or 8.5. So parang gano'n na yung presyo. Mahal pa rin, pero at least may makukuha tayo ng kumbaga magagandang klase ng propagation. Hindi yung hindi galing sa mga madaling malusaw, no? Alam nyo na yun. So outdoor din yon, at gamit rin niya pure sphagnum moss na live, yung kanyang medium, no? Pero tayo syempre kung anong meron dito ayun gagamitin natin medium, pero sisiguraduhin ko na matibay yon pagka i-release na sa inyo. Ipat natin tong pandilig. So Helium Pora, may makukuha rin tayo mga bagong sabi ko nga sa inyo, lahat ng klase ng na carnivorous plant na pwedeng ma-acquire meron sila. Malaking farm, farm. Helium Pora, Nepenthes hybrid, pure species. Yan, meron. Hindi nga lang mura, pero at least meron. Hindi tulad dati, hirap makakuha. At ito hindi to galing sa kung saan man. No? Greenhouse grown itong mga to. Ayan. So legit, di ba? At hindi lang legit, no? Talaga magandang klase. No? Kung alam niyo yung airport ba yun na Singapore, yung may mga carnivorous plants sa kanilang airport. Ayan, so medyo sila rin yung doon, yung mga nagsusupply. Ayan, so may idea na kayo. So ayan. Kaya halos karamihan sa kanila nung meron sila, meron na rin tayo. Magkakaroon din tayo basta may budget. Ayan. So mahirap magbilang agad nang wala pa dito, kaya papakita ko na lang sa inyo pag dumating. Oops, ubusan. Wala pa naman dito yung mas. Anyway, so yun lang muna, at masyado nang mahaba itong video na to. So magre-refill ako ng tubig at didiligan ko itong mga bagong propagation ko. Ito yung Nepenthes, no? So ayun yung mga nasa baba na pinarami na natin, no? Kaya kung mapapansin nyo, ang laking binawas ng mga Nepenthes dun sa baba, kasi kaysa ibenta agad natin, propagate na lang natin para hindi agad tayo bili ng bili. Total malalaki natin, ang hirap na i-package na ito. Pagka maliliit mas madali. So i-propagate na lang natin para mas lumiit sila at mas fit, no, for shipping, no? Ang maganda lang nito, matured yung mga nila, cuttings, kaya multiple growth yan lalabas yan. So yun lang muna, at salamat sa panonood ninyo. At ayan, no, inom na maraming tubig, matulog na maaga, at kumain ng gulay at prutas dahil holiday season ngayon. Alam nyo na ang dahilan, no? Kailangan alagaan yung kalusugan nyo para hindi naman kayo magkasakit. Ayan, so yun lang. God bless. Bye bye.